Pasa po. Hindi ko lamang po mga sinasabi natin. At magsimula na po tayo. Yan na. Una po, sinabi po sa Romans 3:23. Kailangan po natin malaman po na tayo ay makasalanan. Sinabi nga po sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po ng tao ay nagkakasala. Mapangalit po yan. Kapag ganito, ako po, lahat po na kasalanan. Kaya, therefore, so, ang ating mga kasalanan po, sabi po yan sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Tulad po dito sa mundong ito, lahat po ng ating mga kasalanan ay may kabayaran. Kunwari po ay pagbuwang sa batas. Di ba po may karampatan Pasa po, ma'am. na matatamasa ako po. At kunwari po ako po ay mag-jaywalking. Di ba po may babayaran po ako. Kaya ganoon na rin po dito sa Biblia. Ang kabayaran, may kabayaran po ang ating mga kasalanan. At ang kabayaran nga po ng ating kasalanan ay kamatayan. At mayroon pong dalawang uri ng kamatayan na tinuturo po ang Biblia. Una nga Papasa pong po, kamatayang sir. pisikal Thank you po. at Ma'am, ito po papasa ang kamatayang spiritual. Sa kamatayang pisikal nga po ay ang pagkaiwalay po ng kaluluwa po mula sa katawan. At sa kamatayang spiritual naman po ay ang pagkaiwalay po ng tao mula sa Diyos. Ito na nga po yung masama. Ito po na tulad ng tao na mapunta nga po sa impyerno. Kaya napakalaga po talaga na malaman natin kung paano po ito makakansya dahil may nagkaya na po ito. So, kung lahat po ng ating mga kasalanan ay may kabayaran, paano na po ba yan? Di ba po may bayad lahat ng ating kasalanan? Ibig sabihin po ba na lahat ng ating sa Eden or sa impyerno nga po? Ang maganda po Pasa po, balita ma'am. ay Thank you. dumating po upang mabayaran ng ating kasalanan. Sinabi po yan sa Romans 5:8, but God commanded His love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us. May namatay ng po para sa atin, para mabayaran po ang ating mga kasalanan. At ito nga po ang Panginoong Yesu Cristo. So, kung may nagbayad na nga po ng ating mga kasalanan, ano na lamang po kung dapat natin gawin? Sinabi po sa John 3:16, for God so loved the Pasa world po, ma'am. that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sinabi po sa verse 9 na sino man po mananampalataya sa Kanya ay maliligtas po at magkakaroon po ang walang hanggang buhay. Hindi po dito sa lupa, hindi sa langit. So, paano nga po ba tayo mananampalataya o sa lupa tayo mananampalataya? Tayo po ay mananampalataya sa pamamagitan po ng pagtawag. Dahil sinabi po sa Romans 10:13, Pasa po, for ma'am. whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sino man kung tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So, paano po ba tayo tumatawag sa Panginoon? Tayo po ay nananalangin. So, sa panalangin po ito, ano nga po ba ang ating mga sasabihin? Or ano nga po ba talaga ang ating pananampalatayaan? Sabi po yan sa Romans 10:9. God if thou shalt confess with thy mouth that the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So sa mga ito po, kung paniniwalaan po natin sa ating puso at mananampalataya nga po tayo sa Kanya, sa ginawa niya po sa atin, na siya po ay namatay, lilibig, at muling nabuhay, tayo po ay maliligtas. Kaya ulit po, tayo po ay mananalangin. So sabihan ko na lang po ako sa aking panalangin. Bilang Panginoon, Ama na namin langit, naamin po na aking mga kasalanan, nakatulad po sa impyerno. Ngunit ako po ay ligtas niyo. Kayo ay namatay, nililibig at muling nabuhay. Pinanampalatayaan ko po ang inyong ginawa sa akin. Tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. At humingi po ako ng tawad sa aking mga sala at maling paniniwala tungkol sa kaligtasan. At maraming salamat po sa walang hanggang buhay. Ay tama po, amen. So, sa panalangin po natin ngayon, tinanggap po natin ang Panginoong Yesus Cristo. Sa panalangin po natin ngayon, tinanggap po natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa panalangin din ngayon ay tayo po ay nanampalataya sa kanyang mga ginawa. At doon na po sa ating panalangin, may nabuong relasyon sa atin mula po sa Diyos Ama. Dahil sinabi nga po sa John 1:12, but as many as received Him, gave He to them the power to become the sons of God. So, yun. Sino man po ang manampalataya po sa Panginoon Yesu Cristo ay meron na nga po kapangyarihan
upang maging anak po ng Diyos. So, ang katanungan ko po, ang relasyon po ba ay nawawala? Di ba po ang relasyon ay hindi nawawala? Kumari po ako po ay umaya sa bahay po namin at bumalik po ako sa akin. Di ba po kapag bumalik po ako sa akin, ang tawag ko pa rin po sa akin, tatay ay ama. So, hindi po nawawala ang relasyon. Ganun na rin po ang ating sa akin. Dahil dito na rin po ay pinatunayan ng maraming pagkakulisin. Isang po na nga po dito ay ang John 10:28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Kaya po dito, at wala na po, hindi naman po tao ang makakuha po sa atin sa kamay po ng Diyos. Kaya mas lalo po dito po wala. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Hindi naman po sa kay Yesu Cristo na ay wala na po nga doon sa impyerno. Kaya ang pagtanggap po talaga ang mga Kristo ay nakakaipo po natin. At huwag naman po natin gawing lisensya po ang malikatan bilang upang makagawa po tayo ng mga kasalanan. Sapagkat ang Diyos po ay naging ama na nga po natin at ang ama po natin sa laban ay namamalo. Ganun na rin po ang ama natin sa Diyos. Ang ating Panginoon po ay namamalo din. Sapagkat hindi po yung palo na sa laman lamang po. Yung palo po na maalala po talaga natin. Sapagkat yung palo po is magtutuloy po sa ating pangalan. Tsaka magkaiba naman po ang mga nabubuhay sa kasalanan